Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang pasok sa mga sa listahan natin dito sa Miss Universe Philippines for 2024? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo excited na sa darating na coronation night ng Miss Universe Philippines for 2024. Paano naman kasi? Talaga namang kaabang-abang ang Miss Universe Philippines ngayong taon na to sa dami ng magagaling. Sabi ko nga, ang sikat ng top 5 talaga sa mga kandidata. Plus, nandoon syempre kung ano yung eksena na makikita natin sa kanila sa coronation night na 29 days to go. Ayan na. Miss Universe Philippines Coronation Night na magaganap nga sa May 22, 2024. So, yun. Are you excited, guys? Ako kasi sobrang excited na ako. Hindi man ako makakapunta sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to, pero nandoon talaga, sabi ko, oh my God, ito yung taon na parang sayang, hindi ko sila nakita lahat. And I'm so excited sa lahat ng kandidata. And wish all the best kung sino ang magiging next Miss Universe Philippines natin for this year. So, nailalaban nga natin sa Miss Universe sa Mexico. So, sino-sino ba yung mga kandidata na pasok sa mga ngayon para sa akin? So, syempre marami silang activity, di ba? At nakita naman natin kung sino yung mga umaarangkada talaga. But sino nga ba ang mga pasok sa atin ngayon para sa ating top 15? Hindi ko na tinop 10 kasi yung top 10 parang, alam mo yun, ang hirap. Yung top 15 nga lang ang hirap na eh. Yung top 10 pa kaya. So, ginawa ko ng 15 para sa inyo. So, sino-sino ba yung mga nasa listahan natin para sa ating hot picks for this time? Pwede pa itong mabago ha. So, yon. So, para sa number 15 spot, so ito yung listahan natin. So, para sa number 15 spot, pasok sa listahan natin ang pambato ng Miss Universe Philippines Talisay na si Josephine Paasque. Yes! To be honest, ang Talisay, nakikita natin na tahimik lang siya, pero pag tinignan mo talaga yung mga galawan niya, yung mga pinopost niya sa kanyang social media, yung mga pinopost ng Miss Universe Philippines, lagi mo siyang mapapansin. May kakaiba sa pambato ng Talisay. Talaga din naman, ang mga pa-eksena rin naman niya, talaga namang kumakabog. Hindi nga lang siya napapasama doon sa top 5, hindi siya napapasama doon sa mga choices ng mga sponsor, pero naniniwala ako pagdating sa preliminary competition, aariba ng bonggang-bongga pambato ng Talisay. So, tignan natin at abangan natin yan. And then, para naman sa number 14 spot, si San Pablo, Laguna na si Eunice Deza. To be honest, nung simula, parang deadma lang ako sa kanya kasi parang feeling ko hindi naman aarangkada ng todo-todo. Pero, na-surprise ako sa kanya nang nakita naman natin na talaga namang umarangkada siya doon sa, tawag dito, yung event nila sa swimsuit challenge. At doon nakita ko kung paano siya gumalaw. At naniniwala ako sa ganda, sa kaseksihan niya. At pili ko papalo ang San Pablo, Laguna dito sa competition. So, tingnan natin kung makakalusot siya sa semifinals. And then, of course, hindi rin magpapahuli ang pambato ng Palawan na si Raven Doctor. Yes, Raven Doctor. To be honest, kulang lang siya sa tawag dito, siguro sa pagiging bubbly or siguro konting angas pa. Si Raven, talagang masasabi ko, yung pinakita niyang performance noon last time, grabe, umariba ng bonggang-bongga at nakita naman natin talagang pumalo ng todo-todo sa competition. At hindi ako magtataka kung si Raven ay kayang sumabay sa mga kandidata ng frontrunner dito sa Miss Universe Philippines. Nakita niyo yung pasarela niya, nakita niyo kung paano umora, talaga naman may binubuga din, di ba? And then, of course, ang pambato ng
Bulacan na si Chelsea Manalo. Yes, my favorite. So, yon. So, si Chelsea Manalo kasi, sa totoo lang, yung nakita ko siya sa entablado. Grabe, ang sexy, ang angas. Kaya lang, siguro, dagdagan lang niya ng konting smile. So, keep smiling lang sa entablado para, alam mo yon, mas bongga yung dating. So, tingnan natin, abangan natin kung ang Bulacan nga ba ay makakalusot sa semifinals ng Miss Universe Philippines. Isa din sa mga nakikita ko na talagang ito, sobrang bongga din, ang Zambales na si Anita Rose Gomez. Yes! Ang pambato ng Zambales ay hindi pa rin magpapahuli sa competition na to. Nakita naman natin kung paano to umeksena, umariba. Talaga namang masasabi ko, oh my God, may laban pa rin ang pambato ng Zambales at naniniwala ako na makakalusot pa rin to sa semifinals ng Miss Universe Philippines. So, tignan natin. But for now, number 11 spot, Anita Rose Gomez ng Zambales. And then, of course, para naman sa number 10 spot, dito medyo nahirapan ako kasi ang dami pang kandidata na gusto ko sana isingit, pero eto talaga yung mga nakikita ko din. Ang number 10 spot ko ay si Miss Australia na si Kimberly Street. Alam nyo, sa totoo lang, yung nakita ko kung paano paano siya rumamba, gaano kaganda ang katawan niya, at talaga yung eksena niya, tingin ko, malayo ang mararating ng Kimberly Street dito sa competition ng Miss Universe Philippines. At nakikita ko na isa to sa mga makikipagbardagulan talaga sa competition sa darating na Coronation Night. But for now, number 10 spot, Kimberly Street. And naman sa number 9 spot, pasok sa listahan natin, Cyril Payumo ng Pampanga. Yes, don't underestimate her beauty, yung capacity niya, yung kalibre na meron siya. Talaga naman masasabi ko, hindi imposible na biglang umangat to sa competition ng Miss Universe Philippines. But for now, nakikita ko talaga na iba pa rin talaga ang beauty na meron ang Cyril Payumo sa competition. At saka, ayun nga, so hindi mo alam kung ano yung laro niya pero ando doon siya na isa siya sa mga pwede mong pagpilian, di ba? And then, of course, ang pambato ng Laguna para sa number 8 spot na si Alexandra Rosales. Para sa akin kasi, si Alexandra, nakita nun naman kung paano to umora at umeksena. So sabi ko, dalawang Laguna very strong sa competition na to. And then isa si Alexandra na talagang masasabi mo, oh my God, hindi mo matatawaran kung paano siya umeksena ng bonggong-bongga sa competition. At talaga naman, kahit ako, nagugulat ako sa mga pasabog niya. Ayon, so tignan natin kung si Alexandra nga ba ay papalo sa darating na preliminary at saka syempre sa Coronation Night. So for now, number 8 spot, Alexandra Rosales. Para naman sa number 7 spot, para sa akin, pasok sa listahan ko ang pambaton ng Cebu na si Chris Stephanie Hanson. Nananatili pa rin strong ang pambaton ng Cebu dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Dahil masasabi ko, silent but killer pa rin ang eksena ni Chris Stephanie Hanson. Yes, yun yung nakikita ko sa kanya na parang, alam mo yun, yung parang sobrang tahimik lang niya, sobrang ang eksena niya ay talaga namang kumakabog pa din ng todo-todo. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung ito nga ba si Chris Stephanie Hanson ay tuluyan magpapasabog o tuluyan bang mawawala sa eksena. And then, para naman sa number 6 spot, don't underestimate yung capacity ng pambato ng kainta na si Stacey Gabriel. Yes, para sa akin, kung paano umarangkada, umariba ang Stacey Gabriel sa competition, Diyos ko, nakakagulat. Maaaring tumaas pa ng tumaas ang capacity level niya sa mga susunod na competition. Pero sabi ko nga, hindi mo pwedeng iisang tabi kasi pwede din ito makarating sa top 5, pwede din manalo ng corona. Sa mga nakikita kong galawan niya, nakakatakot at nakakakaba. Pero for now, ilalagay ko muna siya sa number 6 spot. And then, para naman sa number 5 spot, pasok sa listahan natin ang pambato ng Baguio na si Tara Valencia. Yes! Si Tara Valencia, consistent siya sa competition na to. To be honest ha,
Hindi lang number 5 spot ang kaya niyang gawin sa competition na to. Pwede pang mag number 3, pwede pang mag number 2, pwede pang mag number 1. But, syempre, kailangan pa rin ni Tara Valencia pagtuunan ng pansin kung ano ang kakulangan na meron siya sa competition na to. Dahil hindi lang to orahan, hindi lang to eksenahan, isa to sa mga masasabi ko na kailangan niyang pagtuunan ang kanyang com skills. Kasi, kung hindi, maaaring bigla siyang mawala sa eksena, maaari din naman manatili sa eksena. But for now, nakikita ko Tara Valencia very consistent sa competition, pasabog check, eksena check, at lahat ng ginagawa niya ay talaga naman check na check. So ngayon, masasabi ko, Tara Valencia isa sa mga strongest candidates na lumalaban ngayon dito sa competition. At bilang baguhan, Diyos ko, masasabi ko na nakaka-amaze ang isang Tara Valencia. But for now, number 5 spot, Tara Valencia. So, yan. And then, of course, para naman sa number 4 spot, hindi pa rin nagpapahuli ang pambato ng Iloilo Brooks. Yes! Ano sabi ko, consistent, very strong, powerful sa mga eksena na ginagawa niya. And then, nandoon tayo na talaga naman napapamangha tayo sa mga galawan na ipinapakita niya dito sa competition. But, syempre, tingnan pa rin natin kung makakarating na ba hanggang sa dulo ng competition ang pambato ng Iloilo o siya nga ba ang susungkit ng corona ngayon taon na to. So, yun yung exciting sa labanan na to. But for now, ilalagay ko muna siya sa number 4 spot ang pambato ng Iloilo na si Alexi Brooks. Para naman sa number 3 spot, oh my God. So medyo, eto talaga, dikdikan talaga yung labanan ng kandidata na nalalagay natin sa top list ng Miss Universe Philippines, katulad nga ni Tara Valencia, Iloilo, at syempre, hindi rin nagpapahuli ang pambato ng Taguig na si Christy Magcari. Yes! Si Christy, Diyos ko, hindi mo pwede underestimate ng ganun-ganun lang. Yung height na meron siya, yung body na meron siya, talaga namang masasabi mo na oh my God, possible na siya ang maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Pero syempre, depende pa rin yan kay Christy. So, umangat-angat na si Christy. Kailangan lang niya talaga ng konting pasabog, eksena, at syempre, kailangan niyang paggandaan ang coronation night. So, kung gusto niyang makuha ang corona, she's almost there na. Talaga, na masasabi mo, oh my God, ayan na, hawak niya na. But depende pa rin kay Christy kung paano siya makikipagsabayan sa malalakas na kandidata dito sa competition. But for now, masasabi ko, number 3 spot ang pambato ng Taguig. And then, syempre hindi to magpapahuli. Sabi ko nga, possible to talaga sa last 2 standing at possible din talaga na siya ang mag-uwi ng corona ngayon taon na to sa competition ng Miss Universe. Ang pambato ng Bacoor na si Victoria Velasquez Vincent. Yes, Victoria Velasquez Vincent na masasabi ko very strong, powerful, lahat nasa kanya. Sabi ko nga, perfect yung ipinakita ni Victoria Velasquez Vincent dito sa competition, pero hindi ko rin masabi kung ang destiny ba ng corona ay nasa kanya. So, prayers na lang ang kailangan niya. Sa totoo lang, complete package siya, pinakita niya na lahat, yung galaw, yung eksena, lahat-lahat. Kumbaga parang todo na. But, sabi ko nga, lahat ng ginawa niya ay tama, lahat ng ipinakita ng team niya ay talaga namang perfect, at lahat ng galawan nila dito ay talagang masasabi kong panalo. Pero syempre, nandoon sa mga horado ang desisyon kung si Victoria Velasquez nga ba ang kukunin nilang bagong Miss Universe Philippines. But for now, masasabi ko, Victoria Velasquez Vincent, sobrang panalo sa competition na to. So, para sa number 2 spot, Victoria Velasquez Vincent, na possible talaga mag-last 2 standing sa competition. And then, of course, ang pambato ng Quezon Province na si Atisa Manalo. Yeah! Si Atisa Manalo nga ba ang mag-uuwi ng corona ngayon taon na to? Yan yung inaabangan natin lahat. Dahil syempre, kung profile ang pag-uusapan, kung kalibre ang pag-uusapan, masasabi naman natin na very consistent talaga ang Atisa Manalo sa competition na to. At from the beginning until now, talaga namang masasabi ko, oh my God, Atisa Manalo,
hindi nagpapatalo. So, marami pa sigurong baon, marami pa sigurong pasabog, but depende lahat yan kay Atisa Manalo. Nakasalalay ang panalo ng kompetisyon kay Atisa Manalo, hindi sa mga hurado, hindi sa mga sa mga kung destiny ba niya to o hindi. Hawak ni Atisa Manalo yung desisyon kung paano niya ipapanalo to. Kasi doon yon depende sa ipapakita niya. Kaya ako nasasabi yon. Kumbaga, parang si Atisa Manalo, everybody know her. Walang hindi nakakakilala kay Atisa Manalo. At kahit sinong uupo dyan na judges, ang kailangan lang gawin ay i-prove ni Atisa Manalo sa mga hurado na siya ang kadapat-dapat manalo ng Miss Universe Philippines. Sabi ko nga, hindi sa judges yung magiging desisyon na kay Atisa yon kung paano niya ipapakita sa mga hurado na siya ay Atisa Manalo. So, imagine mo, iba, di ba? Yung iba, prove nila sa mga hurado. Kumbaga, yung iba parang kailangan makonvince nila yung hurado. Si Atisa Manalo, kailangan niyang ipakita sa mga hurado na siya talaga ang kadapat-dapat. So, kasi, kaya ako nasasabi to, kasi syempre lahat ng uupo dyan, kilala ang isang Atisa Manalo at titignan kung ano ang ipapakita niyang galawan. At kung yung ipapakita niyang galawan ay ikakapanalo ba ito ni Atisa Manalo, depende yon sa galaw na ipapakita ng isang Atisa Manalo sa kompetisyon. Kasi ang isang Atisa Manalo, kung profile ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan dyan. Kung ganda ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan dyan. Kung ganda ng katawan, maganda ang katawan ni Atisa Manalo. Kung utak naman ang pag-uusapan, marunong sumagot ang isang Atisa Manalo. So, lahat ng to na kay Atisa Manalo na kung paano niya to ipepresenta ng maayos sa entablado ng Miss Universe Philippines. At yun yung aabangan natin lahat, di ba? For now, number 1 spot, Atisa Manalo. Bakit number 1 spot ko si Atisa Manalo? Kasi naniniwala ako sa isang Atisa Manalo. And then, naniniwala ako na lahat ng pinapakita niya dito ay pinag-aaralan niya ng bonggang-bongga. So, depende na lang sa kanya yon kung paano niya tayo mako-convince or hindi. But for now, sa mga nakikita kong galawan ni Atisa Manalo dito sa competition na to, hawak niya pa rin ang number 1 spot. So, tignan natin kung merong bang makakatalo kay Atisa Manalo talaga sa competition na to. At kung sino yon, ay yon ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines for 2024. At hindi imposible mangyari yon. Sabi ko nga sa inyo, kasi tulad nga ng sinabi ko, si Atisa Manalo, isang palpak lang na o isang eksena lang na mali ang ipakita niyo dyan, mawawala ang lahat ng to. Kahit pasabihin natin, maganda ang profile niya, panalo ang profile niya, so dapat siyang mag-ingat sa mga nabanggit nating kandidata na kalaban niya. Dahil ang mga kalaban niya ay nagtatrabaho din para makuha ang corona ng Miss Universe Philippines for 2024. Do you agree, guys? Kasi ako, yes. So, yan. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga napili nating pasok sa banga. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. Sa mga nakapanood, paki-like na lang po ang video natin today. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.